Okay mga kapatid, nagpaliwanag si VP Sara Duterte na taken out of logical context daw mga tol yung kanyang mga pahayag. Ang sabi rito ni VP Sara sa report, pinabulaanan ni Vice President Sara Duterte na may aktibong banta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Iginiit ng VP Sara na taken out of logical context daw ang kanyang inilabas na video statement at parte ng Marcos playbook umano ang assassination plot mga kapatid. So para sa patas na reaksyon at para sa patas na paikinig natin sa mga balita ngayon mga tol, ito naman ang ating bibigyan ng reaction ngayon. Pwede kayo magbigay ng komentaryo sa ibaba, pwede kayo magbigay ng inyong saloobin, ng inyong opinion dito sa mga maririnig nating pagpapaliwanag ni VP Sara dahil malay ninyo, di ba? Taken out of logical context nga naman, baka minasama lang ng mga nakapakinig ng media, ng palasyo, ng mga taong tumutol doon sa kanyang mga pahayag, yung kanyang mga sinabi mga tol, talagang hindi naman pala yun ang ibig niya sabihin. Well, alamin natin yan, panoorin natin to mula sa Net25, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, syempre Net25. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe, click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Pinabulaanan ni Vice President Sara Duterte na mayroong aktibong banta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Ginit po ni VP Sara na taken out of logical context ang kanyang inilabas na video statement at bahagi raw ng Marcos playbook ang assassination plot. Moira Encina Cruz sa detalye ng balitang yan. Ulitin natin mga tol, kailangan natin maging patas, kailangan natin maging unbiased, balansehin natin mga tol. Wala tayong titig ng apelido, pangalan, kulay ng politika mga tol. Yan lang lagi din yung tatandaan dapat sa paikinig ng mga ganitong klaseng balita. Narrative based entirely on my statement, which is taken out of its logical context. Taken out of logical context. Ito ang sagot ni Vice President Sara Duterte sa pahayag ng Malacanang na active threat ang sinasabing pagbabanta nito sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. The Marcos administration's insistence that the president's life is under active threat is... Ibig sabihin kasi ng active threat yung pagbabanta na mismo na ipapaganito kita. Parang ganun mga tol, Yun ang sinasabi ng Malacanang. So ipinapaliwanag ngayon to ni VP. Balikan natin. Marcos administration's insistence that the president's life is under active threat is ominous. I raise this caution as the president and his sycophants aggressively sell a narrative based entirely on my statement, which is taken out of its logical context. Ayon pa kay VP Sara, parte ng naratibo at playbook ng mga Marcos ang ipinapalabas ng gobyerno na assassination o murder plot sa Pangulo. Bakit hindi nila pinapalabas kung ano yung question ng media? Bakit hindi nila pinapalabas kung ano yung una kong sagot? Bakit ang pinapalabas lang nila is the last, 4 words of my entire statement? They are building a narrative and I'll tell you kung anong playbook ito. Iginiit ni VP Sara na isang farce at walang laman ang sinabi ng palasyo na active threat at national security concern ang naging pahayag niya. Nakakabahalaan niya ang naratibo ng administrasyon na may plano siyang ipapatay ang presidente. Tossing the word assassin. Pakicheck. May sinabi ba akong assassin doon? Wala siyang sinabing assassin. Kung napanood ninyo yung video. Maikli lang yung video. Hindi naman yun yung entire video niya. Pero doon lang kasi tayo nag-focus mga tol Doon sa may kinausap na akong tao. Na ang sabi niya daw doon sa taong yon, pag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at saka si Martin Romualdez.
Wala siyang sinabing assassin, mga tol. Pero yun kasi yung tawag. Assassin kasi yung tawag doon sa taong utusan para pumatay. Assassin kasi tawag doon. Hindi mo naman pwedeng sabing vendor. Hindi mo naman kasi pwedeng sabing driver. Hindi mo naman kasi pwedeng tawaging bodyguard. Isa kasi ang tawag doon eh. Ang tawag doon, mga tol, assassin. Ewan ko lang kung meron pang ibang tawag ha. Killer, hard killer, hitman, assassin. Marami ibang tawag doon, mga tol eh. 'Di ba? Ang sabi kasi doon ni VP, may kinausap na siyang tao. O wala siyang binanggit na assassin, mga tol. Correct talaga, wala siyang binanggit doon. Pero ano ba pwede nating tawag doon? Hitman? Killer? Hard killer? O ordinary taong magbabasura? Pwede bang ganon? Ang sabi kasi niya, may kinausap na siyang tao. Ulitin ko, mga tol, unbiased. Ang pinapaliwanag dito ni VP, bakit daw kasi gumagamit ng word na assassin, wala naman daw siyang binanggit na assassin. Ang sinabi niya lang doon, may kinausap na siyang tao. So ano bang dapat itawag doon sa tao? 'Di ba? Hitman? Kasi wala namang ibang gagawa na papatay sa presidente o papatay sa kahit na sino mang tao na inutusan, na kinausap ng isang tao din o nag-hire sa kanya o umupa sa kanya. Ang tawag talaga doon is hard killer, assassin, hitman. Ayaw tanggapin ni VP Sara yung word na assassin o baka hindi nga talaga assassin yun. Ewan natin, mga tol, kung anong pwedeng itawag doon, di ba? So balikan natin, ulitin natin ha. Assassin. Paki-check. May sinabi ba akong assassin doon? Wala. So nilalagay nila doon sa narrative nila, assassin. Nilalagay nila sa narrative nila. Bakit naman kasi gumamit ng word na assassin? Wala namang binanggit kasing assassin eh. Pero ang tanong, ano nga ba ang tawag sa isang taong inuupahan para gumawa ng ganitong klaseng pagpatay, di ba? Ano ba tawag doon? Hitman. Hitman na lang siguro sana yung ginamit eh. Kaso baka pag tinawag na hitman, sasabihin naman ni VP, may binanggit ba akong hitman doon? Wala. Paano pag sinabing hard killer? Baka sabihin naman ni VP, may binanggit ba akong hard killer doon? Wala. Basta ang sinabi niya doon, may kinausap na siyang tao. So sana hanggang doon na lang. Ayaw kasi tanggapin ni VP yung assassin na word. Diba? Again, mga tol, unbiased. Ikaw, ano ang pwede mong itawag sa isang taong pwede mong upahan para kumitil ng isang tao? Diba? Ano ba tawag doon? Na katanggap-tanggap, mga tol, para sa kay VP Sara siguro. Ayaw niya ng assassin eh. And nilalagay nila sa narrative nila, murder plot. Into this issue, tossing the word assassin into this issue makes things even more terrifying for our country. And especially because I never used that term during my recent consternation against the Marcos administration's failure to serve the Filipinos while it masterfully persecutes political enemies. Anya hindi krimen ang nasabi niyang kondisyon kapag siya ay pinapatay. Common sense should be enough for us to understand and accept that a supposed conditional act of revenge does not constitute to an active threat. Okay, so dito nililiwanag niya, mga tol, na yun ay maaring maging revenge. Sabi niya nga ganun eh. Revenge ay hindi daw maaring maging active threat. Sabi niya ganun. Kasi may kondisyon eh. Sabi niya, pag may nangyari sa kanya, yun ang gagawin ng taong inutusan niya. So sa ngayon, walang word na assassin. Hindi natin alam, mga tol, kung sino yung taong yun na kinausap niya. Kasi ang sabi niya, may kinausap na siya. Meaning, kinausap, done, deal. Done na, done, tapos na. Pero magiging active lang yun, yung kautusan na yon, kapag may nangyari na sa kanya. Condition nga eh, yun ang ibig sabihin ng kondisyon. Kung walang mangyayari kay VP Sara, mga tol, walang gagawin, walang hindi kikilos yung taong kinausap niya, di ba? Na ayaw niya nga itawag na assassin. Di itawagin na lang natin sa tawag na tao. Ordinaryong tao, mga tol, di natin alam. Basta ang sabi niya, kapag may kinausap na daw siyang tao at pag pinatay siya ay patayin mo si BBM. Tatlo yun, mga tol eh. BBM, Lisa Araneta, si Martin Romualdez. Kumbaga tatlo yung gagantihan.
Ang naging problema lang kasi dito mga tol na pwedeng sinisilip din ng NBI, sino yung taong kinausap niya. 'Di ba? Ayaw niya banggitin yung word na assassin pero wala naman kasi sigurong isang regular na empleyado na papatay ng presidente, papatay ng first couple at papatay ng Speaker of the House na hindi assassin. Kasi mga tol, alam naman natin kung gaano kahigpit ang seguridad ng presidente, PSG, 'di ba? Kung ikaw ay isang hindi ka trained assassin, hitman o killer, hindi mo magagawa 'yun. Hindi mo magagawa sa presidente 'yun. Hindi ka pa nakakalapit, deads ka na. 'Di ba? So hindi ka pwedeng kumausap ng pipitsugin lang diyan ng isang tambay sa kanto. Di ba na pwedeng gumawa nun? Isang trained na yun talaga ang hanap buhay. Yung bayaran para kumitil o alangan ang gagawin lang yun out of ano lang, di ba? Out of respect na sige, susundin ko yung sinabi mo, hindi mo kailangan ng bayad, di ba? Pero sabi kasi rito mga tol, kondisyon yun. Kung may mangyayari sa kanya. Yan na nililinaw natin mga tol para at least nakukuha natin yung side ni VP Sara. Hindi mo daw pwedeng gawing active threat yun kasi conditional daw yun. Kondisyon na kung may mangyayari sa kanya, kung wala. Diba? Pero eto tanong, what if mga kapatid, na narinig yun ng ibang may galit sa kanya, narinig yun ng ibang may kaaway ng Duterte at kunin nila yung opportunity na yun, si Marcos naman na mababalikan, di naman tayo 'Di ba? At may gawin silang masama sa VP o di kikilos na yung taong kinausap niya na hindi assassin. 'Di ba? 'Yun ang mahirap kasi mga tol So balikan natin ulit. Sense should be enough for us to understand and accept that a supposed conditional act of revenge does not constitute to an active threat. Ang masama nun mga tol, iba yung magagantihan ng taong yun. Kasi revenge ang ang term na ginagamit ni VP Sara dito. Kapag may gumawa sa kanyang masama, mga tol, sabihin nating ibang tao, ibang nakaaway niya, ibang nakalaban niya, ibang kalaban nila, at ginawa siya ng masama nun, iba ang magagantihan. This is a plan without a flesh. My question now to the administration, is revenge from the grave a crime? So I have to die first. They have to kill me first. At hindi na siya makakasuhan dun. Kasi wala na siya nun Sabi, I have to die first. Sabi niya ganun. So paano mo matatawag na krimen yun? Siguro krimen sa batas ng Diyos kasi nabubuhay ka, inutos mo na yun. At ngayong namatay ka, saka palang isasakupar. Kumbaga, last will and testament. Diba? Last will and testament. Gusto ko, pag ako namatay, pinatay ako, ganyan. Ito, gawin mo. Kailangan ito pa rin mo to. Inutos mo pa rin. Hindi ka na nga lang makakasuhan. Kasi nga, nasa libingan ka na. Diba? Sa bata ng Diyos, ikaw ang nag-utos At ginawa mo yun nung nabubuhay ka pa. They have to kill me first. So now they can't kill me anymore. Sinabi pa ng Vice Presidente na kilala ang mga Marcos sa political persecution at pagbusal sa mga kaaway nito, tulad na lamang na magpaslang kay dating Senador Ninoy Aquino na ang mga Marcos anya ang nasa likod. Yan, dito sa usapang to mga tol, ay wala kang dapat panghawakan at wala kang dapat paniwalaan pa sa ngayon kasi ito'y galing mismo kay VP Sara, yung tungkol naman sa pagpaslang nga kay Ninoy Aquino, mga tol, na hindi natin alam kung anong ebidensya ang hawak niya pero ipresenta niya yon, di ba? Ipresenta niya yung ebidensyang yon kasi kung ito'y matagal niya ng alam at matagal niya ng hawak itong knowledge na to na ang pamilya Marcos ang nasa likod ng pagpatay kay dating Senador Aquino o kay Ninoy Aquino, bakit pa siya kumampi nung eleksyon, mga tol? Diba? Ito, ibang usapan to. They oppress and suppress, and the people were getting angry, frustrated, and what did they do? They created a scenario that there is a national emergency. Diba? Dinidetalye niya na parang ang nangyari, nandun siya at alam na alam niya kung ano yung mga nangyari.
scenario that there is a national emergency. They set bombs to create a scenario that there is a national emergency. So yung set bomb siguro yun dun sa ano yun. Plaza Miranda yun no? Yung may sumabog. At yun nga ay ibinibintang ngayon sa kay dating Pangulong Marcos, di ba? And then they assassinated their political enemy. So that's the playbook. We already saw that in history. So that is my proof. Yun daw ang proof niya, yun daw ang pruweba niya na playbook lang to ni Marcos. Pero dapat kasi mga tol, ewan ko kung sino sa inyo ang naniniwala. Ako kasi mga tol, kailangan mapatunayan muna sa korte yan. At kung hindi man mapatunayan sa korte yan, wala nang ibang makakapagsabi niyan kundi nasa langit lang talaga. Ang Marcos nga ba talaga ang nagpapatay no, kay dating Senator Benigno Aquino, mga tol? No? Ano sa tingin ninyo? Pero alam na alam kasi ni VP Sara no? Yes. Ang hindi lang po nagawa ni Benigno Aquino Jr., kaya po hindi siya ano bang tawag yan? Revenge. Ano revenge? Nakaganti. Hindi siya nakaganti. Kasi hindi siya nagbilin. Yun yung ginawa niya, nagbilin. Sabi niya gano'n, may kinausap na akong tao. Kumbaga ang tawag pala doon, nagbilin. Na iganti mo ko, gano'n. Kapag may nangyari sa akin, iganti mo ko. So ngayon, kailangan protektahan ng administrasyon ang buhay ni VP Sara. Kasi kung hindi nila po protektahan at may mangyayari kay VP Sara, yari sila. No? Kasi may binilinan na eh. At yun ngayon ang gustong imbestigahan ng NBI, mga tol. Sino yung taong yun na binilinan ni VP Sara na gumante para sa kanya if ever may mangyari sa kanya? Diba? Kaya hindi nakaganti si Benigno Aquino Jr. kasi hindi siya nagbilin. But you know, Benigno Aquino Jr. is not Sara Duterte. So anyway mga kapatid, about dun sa usapang Benigno Aquino Jr., nasa sa inyo na yung nasa sa inyo, bahala na kayo dyang humusga mga tol. Kasi mahirap na usapin yan, hindi pwede kasi magturo ka na lang kung sino gusto mong turo, lalo na kaaway mo, may motibo ka na gusto mo talagang ituro yan. So nasa korte yan at kung mapapatunayan, napakatagal na. Mismo nga ang pamilya Aquino, naging presidente na yung asawa niya, si Cory Aquino. Naging presidente pa yung anak. si Benigno Aquino, Benigno Aquino Jr., si Ninoy. Si Pinoy pala. 'Di ba? Naging naging presidente rin. Pero wala namang napatunayan pa diyan, 'di ba? Tapos biglang eto si VP Sara tinuturo ngayon ng family Marcos na sila daw ang utak o sila daw ang mismong nagpapatay kay dating Senator Benigno Aquino, Ninoy Aquino, mga tol. Ibang usapan yan. Pero yung dun nga sa sinabi niyang out of logical context nga, yung active threat na sinasabi ng Malacanang, ano sa tingin ninyo? Ano masasabi ninyo dyan? So again mga tol, nasa patas na lang tayo. Hindi himay-himay natin yan para at least maliwanagan din tayo mismo. No? Ulitin natin mga tol, sana wala kayong pinapanigang politiko dito sa mga usaping to. By 2028, parehas tapos ang term nitong dalawang to mga tol, Marcos at saka Duterte, parehong tapos ang term niyan, ibang administrasyon na naman mga kapatid. No, hindi natin alam kung magiging magkasundo ang VP at President at magiging magkaaway din kaya sila. Pero para sana sa kapayapaan ng lahat, magkaisa ang bawat isa. Magkaisa ang mga Pilipino. Anyway, hanggang dito na lamang, hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.